Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana POV. Nakarating kami ng maayos sa company niya. Hindi kami sa may harap ng building dumaan kundi sa parking lot at naglalakad na lang kami pupunta sa daanan para lang sa kanya. Nakakonect ito sa personal niyang elevator. Relax, walang mga gagat sa'yo dito, sabi niya sa akin. Okay lang naman ako, masyado lang malakas ang aircon niyo. Sabi ko sa kanya kahit ang totoo ay kinakabahan talaga ako. Gusto mo bang magpainit? Love, may bata, sabi ko sa kanya. Gusto mo ba ng kape? Kape kasi ang tinutukoy ko. Ano bang nasa isip mo ha? Tanong niya sa akin kaya napasimangot na lang tuloy ako. Tigilan mo ko. Alam ko naman kung anong ibig mo sabihin, sabi ko sa kanya. Natututo ka na nga talaga, nakangisi na sabi niya. Kaya inirapan ko siya. Kita mo, nagtataray ka na, reklamo niya. Daddy, stop it! Iniinis mo po si mommy, saway sa kanya ng bata. Sorry po boss, sabi ni Ninong. I'm not boss, mommy is my boss and also your boss. Sabi pa ni Tin kaya bigla na lang tumawa ng malakas ang daddy niya. Yeah, you're right baby. Your mom is our boss. Sabi niya sa anak niya kaya inirapan ko na naman siya. Panay ang irap mo sa akin, mamaya ka sa akin. Sabi niya sa akin kaya naman mahina kong pinalo ang braso niya. Sir, your meeting will start in 10 minutes. Sabi ng sekretary niya. Okay, sabi niya. Kita mo may meeting pala siya pero wala siyang balak na pumasok kanina. Itong gurang na to, kung ano-ano na talagang ginagawa niya. Half day na siyang kahapon at ngayon. Sana naman bukas pumasok na siya ng buong araw. Alam ko namang nakakapagod ang trabaho niya, pero mas nakakapagod kaya siya sa akin. Hindi naman kasi madali ang ginagawa naming dalawa. Nahihirapan rin siya dahil siya ang laging gumagalaw sa aming dalawa. Kaya masasabi ko na mas nakakapag-relax pa siya kapag nandito siya sa office niya. May meeting lang ako, dito na muna kayong dalawa sa office. Kapag may kailangan kayo, tawagin mo na lang ang sekretary ko, sabi niya sa akin. Okay po, dito lang kami, nakangiti na sagot ko sa kanya. Okay, pero if ever lang na may kailangan kayo ay utusan niyo lang siya dahil ayaw ko na mapagod kayong dalawa, sabi niya sa akin. Okay po daddy, go na po, sabi ni Tin. Parang ayaw mo na sa akin baby, pinapaalis mo na ako, natatawang sabi ni Ninong. Kasi po baka malate ka na sa meeting mo. Concern lang po ako sa iyo, daddy. Thank you po, baby ko. Malambing na sabi ni Ninong at hinalikan siya sa noong anak niya. Tapos hinalikan naman niya ako sa labi. Sige na, okay lang kami dito. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Lumabas naman siya sa office niya at kami na lang na dalawa ni Tin ang naiwan dito. Pareho kaming tahimik na dalawa. Iniisip ko kasi kung anong gagawin namin dito sa office niya. Baby, gusto mo ba na picturean kita? Tanong ko sa kanya dahil natuwa talaga ako sa dress niya na tulad ng sakin. Opo, mommy. Gusto ko po maging model. Model po ng office ni daddy. Natatawa na sagot niya sa akin. Kaya naman hinayaan ko siya na mag-post at ako naman ay kinukunan lang siya ng pictures. Ang ganda niya at bagay na bagay sa kanyang damit niya. Super cute and pretty niya. Wow, ang ganda mo baby, malambing na sabi ko sa kanya dahil ang ganda ng kinalabasan ng mga ginawa namin. Mommy, ikaw naman po. Ha? Ako? Opo, hindi naman po pwedeng ako lang. Dapat po ikaw rin, sabi niya sa akin at kinuha niya sa kamay ko ang phone ko. Sige na po mommy, huwag ka na pong mahiya, sabi niya sa akin. Okay po, nakangiti na sabi ko sa kanya. Ganito ba? Opo mommy, basta po mag-post ka lang po ng kahit po na anong gusto mo. Tapos tayong dalawa rin po. Sayang naman po kasi kung hindi tayo magpipik. Ang ganda po kayo ng dress natin. Pretty po tayong dalawa. Nakangiti na sabi niya sa akin. Mas pretty ka po, sabi ko sa kanya. Mana po ko sa inyo. Magkamukha po tayo eh. Sabi niya sa akin kaya nakatingin lang ako sa kanya dahil mommy na talaga ang tingin niya sa akin. Sorry po mommy. Alam ko naman po na hindi tayo magkamukha. I'm sorry. It's okay baby, hindi naman ako galit, sabi ko sa kanya. Hindi ka po galit na sinabi kong mana ko sa'yo? Na magkamukha tayo? Parang iyak na tanong niya sa akin. Bakit naman ako magagalit?
Gustong-gusto ko nga kasi anak kita sabi ko sa kanya. Pero hindi mo naman po ko tunay na anak, sabi niya sa akin. Hindi ka man ang galing sa akin ay para sa akin tunay kitang anak. At kung sakali man na dumating ang tunay mong mommy, ay lagi mong tatandaan na mahal kita at ako ang mommy mo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Ikaw lang pong nag-iisa kong mommy. Hindi po niya ako love kaya po iniwan niya ako. Wala po kong ibang mommy kung hindi ikaw lang po, sabi niya sa akin. Baby, alam ko po na masama ang magalit pero po siya po yung nang iwan sa akin. Hinayaan niya lang ako sa labas na mag-isa. Kung hindi po siguro ko nakita ni daddy, ay baka wala na po ako ngayon. Kaya alam mo po, sobrang love ko po si daddy. Kasi siya po ang nag-iisang nagmamahal sa akin noon at mas masaya po ako ngayon. Kasi dalawa na po kayo. Bumalik man po o hindi ang mommy ko, ay ikaw lang pong nag-iisang mommy ko. Sabi niya sa akin at may pumatak na luha mula sa mga mata niya. Kaagad ko tong tinunasan. Ayaw ko na ganito siya. Mas gusto ko na nakikita siyang nakangiti. I'm sorry nang dahil sa akin kaya ka naging malungkot. Nakatingin lang ako sa iyo kasi masaya ako. Masaya ako na tunay ng mommy ang tingin mo sa akin. Sabi ko sa kanya. Natakot lang po ako. Natakot po ako na hindi mo po ako gusto kasi po minsan nalulungkot po ako. Kasi kahit na tunay na anak ang tingin sa akin ni daddy, ay paano na ako kapag nagkaroon na kayo ng anak? Paano na po ako? May magmamahal pa rin po kaya sa akin? Umiiyak na tanong niya kaya naiyak na rin ako. Of course meron. Ako at ang daddy mo. Ganon din ang magiging kapatid mo. Wala pong magbabago sa pagmamahal namin sa'yo, sabi ko sa kanya. Talaga po? Opo, kaya huwag kang mag-isip ng kahit na ano. Dahil okay lang ang lahat. Mahal kita. Mahal ka ng daddy mo at mahal ka. Bakit umiiyak ang apo ko? Napalingon kaming dalawa ni Tinang marinig namin ang boses ng mother-in-law ko. Grandma! Tawag sa kanya ni Tin at mabilis itong tumakbo papunta sa lola niya. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya umiiyak? Tanong niya ulit sa akin. Good off. Babatiin ko sana siya pero hindi naman niya ako hinayaang tapusin kung sasabihin ko. Sagutin mong tanong ko, anong ginawa mo sa apo ko? Halatang galit na siya. Grandma, wala pong ginagawa sa akin si mommy. Nag-uusap lang po kaming dalawa tapos bigla na lang po akong umiyak. Kasi nakakaiyak po yung pinag-uusapan namin. Mabait po si mommy. Hindi po siya nananakit ng bata. Si Tina mismo nagpaliwanag sa lola niya. Totoo ba ang sinasabi mo, baby? Tanong pa niya sa bata. Opo, kailan po ba ako nagsinungaling sa'yo? Nakangiti na tanong ni Tin sa ginang. Okay, akala ko kasi pinapaiyak ka niya. Sabi pa ng ginang. Hindi po lola, sweet nga po ni mommy sa akin. Look po she took a photo of me. Hindi po ba ang pretty ko? Kaya paano niya po ako papaiyakin? Nakangiting sabi ni Tin sa matanda habang pinapakita ang mga pictures niya sa matanda. Umupo silang dalawa dito sa may sofa kaya naman tumayo na lang ako para mabigyan ko silang dalawa ng space. Dahil ayaw ko namang mairita sa akin ng ginang. Mas okay na maluwag silang dalawa sa upuan. Hinayaan ko lang sila at nakatingin lang ako sa kanila. Masaya si Tin habang pinapakita niya sa lola niyang mga pictures niya sa phone ko. Hindi po ba ang ganda namin ni mommy, grandma? Nakangiti pa na tanong niya sa lola niya. Opo, sagot nito at hinaplos ang buhok ng apo niya. Sa totoo lang ay malambing siya kay Tin at mukhang gusto niya ito. Hindi ko naman nakikitang ayaw niya sa bata. Mukhang tanggap naman niya ito kahit pa hindi niya ito tunay na apo. Naalala ko si Yaya noon na mahilig niyang haplusin ang buhok ko. Kapag nagkwekwentuhan kami, bigla ko tuloy siyang na-miss. Pero noong bata pa ako noon, siya lang kasi ang palagi kong kasama. Bakit ka nakatayo dyan? Baka sabihin ng anak ko, pinapatayo kita dyan. Tanong niya sa akin ikinagulat ko. Okay lang po ako. Ang sabi mo, asawa ka ng anak ko. Kaya bakit parang naging sekretary ka niya? Dito ka na rin ba nagtatrabaho? Sabi niya ulit sa akin. Mukha ba akong sekretary sa ginagawa ko? Tanong ko sa sarili ko. Kaysa magalit na naman siya sa akin ay mas pinili ko na lang na umupo sa katabing couch. Tumingin siya sa akin kaya naman yumuko na lang ako dahil ayaw ko na salubungin ng mga mata niya. Ang tapang kasi ng mga mata niya. Kulang na lang ay kainin niya ako ng buo. At kung nakakamatay lang ang tingin ay baka bigla na lang ako natumba dito. Nakayuko ka na naman. Paano ka harap sa tao kung ganyan ka?
Sabi na naman niya sa akin dahil hindi pa pala siya tapos sa akin. Sorry po, sabi ko. Grandma, huwag mo pong takutin si mommy, sabi sa kanya ni Tin. Hindi ko naman siya tinatakot. Tinatama ko lang siya, baby, paliwanag niya sa bata. Pero ang serious po kasi ng face mo, grandma. Para ka pong strict na teacher na pinampagalitang student niya, sabi ni Tin. May ibinulong ito sa bata kaya tumangutango naman si Tin. Mukhang ayaw naman nila akong isali. Nakikita ko na intindihan ni Tin ang sinabi niya. Okay po, grandma. Ang ganda mo dito, baby, sabi pa niya sa apo niya. Opo, maganda po ako, grandma, nakangiting sabi ni Tin. Ipasa mo ito sa phone ko, utos sa akin ng mother-in-law ko. Okay po, sagot ko sa kanya. Teacher ka, hindi ba? Tanong niya sa akin. Opo, ma'am. Buti nakapasa ka pa ng ganyan ka. Sabi niya kaya nasaktan ako. Para kasing minaliit niya ako. Nakapasa po ako sa board exam, ma'am. LPT po ako, sagot ko sa kanya. Alam ko, ang tinutukoy ko ay buti naging teacher ka mahiyain ka. Para kang walang bibig. Sabi niya sa akin kaya naman medyo nakahinga na ako sa narinig ko mula sa kanya. Hindi naman po ako mahiyain sa school. So, sa akin lang? Bakit may ginawa ba ako sa'yong mali? Ayaw mo ba akong kausapin? Wala kang balak? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Wala po, nahihiya lang po ako sa inyo. Ma'am na naman kapag ikaw narinig ng anak ko na naman ang sasabihin niya. Baka magalit pa yun sa akin. Sasabihin niya inaapi kita. Ano pong gusto mong itawag ko sa'yo? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Ikaw ang bahala kung saan ka komportable, sagot niya sa akin. Pwede po ba na nanay? Mukha na ba akong matanda? Saka sa tingin mo bagay sa akin ang salitang nanay? Parang naiinis na naman siya sa akin dahil tumaas na naman ang boses niya. How about po mama? Pwede na, hindi na masama, sagot niya sa akin halatang napilitan lang pero sure ako na ayaw niya talaga sa nanay na itawag ko sa kanya. Gusto niyo po ba na mommy rin po ang itawag ko sa inyo? Bakit naman hindi kung asawa ka ng anak ko? Sagot niya sa akin. Okay po, mommy. Nautal na bigkas ko. Tumingin lang siya sa akin. Kapag talaga nasa paligid siya, hindi ko magawang kumilos ng maayos dahil parang nakabantay talaga siya sa akin. Nahihirapan tuloy ako ngayon. Tell me, natatakot ka ba sa akin? Tanong niya sa akin. Medyo po, sagot ko sa kanya. Wala naman akong gagawing ikakagalit ng anak ko. Kaya huminga ka na dyan. Para kang mawawala ng malay kapag kaharap mo ko, sabi niya sa akin. Galit ka po ba sa akin dahil ako ang naging asawa ni Ninong? Lakas loob na tanong ko sa kanya dahil gusto ko lang talagang malaman ang totoo. Ano ba ang gusto mong isagot ko sa'yo? Tanong niya sa akin. Kung ano po yung totoo, sagot ko sa kanya. Pwede mo ba akong bigyan ng kahit isang rason para masabi ko na gusto kita para sa anak ko? Alam ko po na wala akong kahit na anong kayamanan sa mundong ito. Sarili ko lang pong kaya kong ibigay sa anak mo. Wala po kong ibang kayang ibigay, sagot ko sa kanya. Sa tingin mo ba, sapat na yan para sa anak ko? Hindi ko po alam kung sapat na. Hindi ko rin po alam kung ano ang gusto niya. Pero sinusubukan ko po na gawin ang obligasyon ko bilang tunay niyang asawa. Kapag naging tunay na masayang anak ko ay tatanggapin kita sa pamilya ko. Wala akong ibang gusto kung hindi ang maging masaya siya, Ana. Sabi niya sa akin at bigla na lang siyang ngumiti. Ito ang unang beses na ngumiti siya sa akin. Yung tunay na ngiti ang binigay niya sa akin ay ramdam ko na. Hindi na siya ngiti na nagpapanggap lang ko hindi. Magandang ngiti ang binigay niya sa akin. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung ano bang ibig niyang sabihin pero mas pinili ko na lang na manahimik. Aalis na ako. Baka mainis na naman ang anak ko kapag nakita niya na nandito ako. Sabi niya sa akin. Hindi naman po siguro, sabi ko sa kanya. Mukhang may lakad pa kayo mamaya. Sige, aalis na ako. Paalam niya, kahit pa pinigilan siya ni Tin ay umalis pa rin talaga siya. Nang makalabas na siya ay tuluyan na akong nakahinga ng maayos. Kanina talaga'y kabado ako sa kanya. Natatakot ka po ba kay Grandma, Mommy? Tanong sa akin ni Tin. Medyo, sagot ko. Mabait po si Grandma. Siya pong pinakamabait sa lahat ng lola sa mundo. Malambing din po siya kahit po minsan may pagkamasungit siya. Pero caring po siya. Nakangitin sabi sa akin ni Tin. Sa tingin ko ay tama ka, baby. Opo, Mommy. Tama po talaga ako. Makikilala mo rin po si Grandma at alam ko pong magkakasundo kayong dalawa. Nakangiting sabi niya sa akin. Gusto ko rin na magkasundo kaming dalawa, sabi ko sa kanya. Love,
Nagulat kami dahil nagmamadaling pumasok dito si Ninong. Bakit? May problema ba? Tanong ko sa kanya. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Okay lang naman ako, love. Bakit? Tanong ko sa kanya. Nanggaling ba dito si mommy? Oo, at kakaalis niya lang. Ano ginawa niya sa'yo? Tanong niya sa akin. Wala siyang ginawa sa akin. Nakangiti na sagot ko sa asawa ko. Are you sure? Baka nagsisinungaling ka lang. Itanong mo pa sa anak natin. Nakangiting sabi ko sa kanya. What happened, baby? Kanina po nag-usap po kami ni mommy tapos dumating po si grandma. Akala niya pinapaiyak ako ni mommy. Pero sinabi ko po sa kanya na hindi po ko inaaway ni mommy. Medyo masungit po si grandma kasi po sabi niya mahihiyain si mommy. Hindi niya kinakausap si grandma tapos nag-uusap na po sila ni mommy. At mommy na pong tawag niya kay grandma. That's all po, sabi ni Tin. Are you sure na okay ka lang? Okay lang ako. Wala namang ginawa sa akin ng mommy mo. Nagmamadali nga siyang umalis dahil baka magalit ka na naman daw sa kanya kapag nalaman mo na nandito siya. Magagalit ako kapag may ginawa siya sa'yo. Hindi naman siguro ganun ang mommy mo. Sa tingin ko, strict lang talaga siya pero mabait naman siya. Siguro gusto niya lang ng best para sa'yo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Alam ko naman yun pero ibang usapan na kapag ikaw ang, huwag kang ganyan. Okay lang ako. Walang problema, mukha lang talagang masungit ang mommy. Para siyang maldita with the heart, sabi ko sa kanya. Anong sabi mo? Napalingon kami dahil bumalik pa lang biyanan ko. Bakit ka po bumalik, mom? Tanong ni Ninong sa mommy niya. Masyado rin talagang straightforward ang lalaking ito. Dapat ba hindi na ako bumalik? Bastos kang bata ka, sabi nito sa anak niya. Sana muwi ka na po. Baka mamaya matakot pang asawa ko sa wala akong ginagawa sa asawa mo. Kaya tigilan mo ko. Maliban na tanungin siya kung teacher ba talaga siya. Mom, iniinsulto mo na naman pong asawa ko eh. Iniinsulto? Ano bang mali sa tanong ko sa kanya? Mali. Love, wala pong tanong dahil nagtataka lang si mommy kung bakit mahihiyain ako pero naging teacher ako. Mommy? Kunot noon na tanong sa akin ng asawa ko. Hindi ko ba siya pwedeng tawagin na mommy? Pumayag naman siya eh, sabi ko sa asawa ko na naging dahilan para mas lalong kumunot ang noo niya. Magkasundo na kayong dalawa? Tanong niya sa amin. Hindi pa naman, nasa stage pa lang kami ng getting to know each other. Ang mother-in-law ko na mismo sumagot sa anak niya. Wah, tinalo niyo pa kami, mom. May paganyan na kayo kami nga walang ganyan. Parang batang sabi ng asawa ko. Gusto ko pang makilala ng mabuting asawa mo. Kaya tumigil ka, sabi nito kaya napangiti ako. Gusto ko rin na makilala ang mommy mo, love. Alam ko na marami kaming bagay na madidiscovery sa isa't isa. Sabi ko sa kanya. Okay, kung yan ang gusto niyo. But I'm warning you, mom. Huwag mong sasaktan o papakialaman ng asawa ko. Dahil tayong dalawa talagang huwag kang ang ganyan kay mommy. Saway ko sa asawa ko dahil hindi maganda sa pandinig ko ang ginagawa niya sa mommy niya. Bakit parang kasalanan ko pa? Bakit parang naging kalaban niyo pa ako? Tanong niya sa amin. Nang tumawa ako ay tumawa din ang biyanan ko kaya naman sabay kaming dalawa. Nagkatinginan kami at nakangiti siya sa akin at ganun din ako sa kanya. Kaya gumaan na ng tuluyan ang loob ko. Mukhang magiging maayos na nga lahat at ito talagang gusto kong mangyari. Ang maging maayos ang relasyon ko sa pamilya ng asawa ko. Gusto kong maramdaman na may pamilya ako. Sa bahay na kayo mag-dinner mamaya. Okay lang ba na isama ko ng mag-ina mo? Tanong ng mother-in-law ko sa asawa ko. Sasama ba kayo? Tanong ni Colton sa amin. Oo, walang pagdadalawang isip na sagot ko sa kanya. Sure ka? Opo, sure na sure. Doon na lang tayo mag-dinner. Hindi maganda na tumanggi ka, sabi ko sa kanya. Okay, pero tawag ka kagad sa akin kapag may ginawa sa'yo si mommy. Sabi niya sa akin. Opo, tatawag agad ako. Masyado ka naman nag-aalala, sabi ko sa kanya. Kasi nga, bakit nagbubulungan kayong dalawa dyan? Tanong sa amin ng mommy niya. Wala po, mom, sagot ng asawa ko. Sasama ba kayo, Ana? Tanong sa akin ng mother-in-law ko. Opo, mommy, sasama po kaming dalawa ni Tin. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Okay, tara na. Hayaan na lang natin si Colton dito. Lumapit siya sa kamay ko, ang matanda at kinagulat ko. Alalayan mo ko. Napapagod na ako sa kakalakad, sabi niya sa akin. Dito po ako sa kabila, grandma, sabi ni Tin at tinawakan niya ang kamay ng lola niya. Hindi pa naman mukhang mahinang mommy ng asawa ko. Pero sa tingin ko ay senior na siya. Masyado lang itong maalaga sa katawan kaya hindi naman ito mukhang matanda.
Ganun talaga kapag may pera, kayang-kaya talagang gawing batang sarili. Naglakad kami palabas sa office ng asawa ko. Lumingon ako at ngumiti ako sa kanya. Ayaw ko na mag-alala siya sa amin. Okay lang ako at kaya kong sarili ko. Siguro nga mahirap pakisamahan ng mommy niya sa simula pero sa tingin ko'y makukuha ko rin ang loob niya. Handa akong kilalanin siya. Sumakay kaming tatlo sa elevator at tahimik lang kaming lahat. Hanggang sa lumabas na kami ay tahimik pa rin kami. Habang naglalakad kami sa amin ang tingin ng ibang mga tao dito, umas tamang sabihin na sa akin ang tingin nila. Alam ko na nagtataka sila kung sino ako at tanging nakakilala lang sa akin ay ang secretary ni Ninong, yung guards at yung mga nasa information desk. Nung nakaraan na pumunta ako dito. Pero mukhang ibang nagtatrabaho dito ngayon dahil wala sila. Hayaan mo sila, dapat maglakad ka ng may confidence, sabi sa akin ng mother-in-law ko. Opo, sagot ko sa kanya. Dapat matuto kang makisabay sa iba, lalo na ngayon na asawa mo ng anak ko. Hindi maiwasang hindi ka niya isama sa mga party. Kaya matuto kang dalhin ang sarili mo. Kahit pa sinong kaharap mo, sabi niya sa akin kaya naman napangiti ako. Tatandaan ko po yan, mommy, sabi ko sa kanya kahit medyo nahirapan pa ako na tawagin siyang mommy. Hindi rin ako makapaniwalang naririnig kong mga salitang ito mula sa kanya. Nawala nang nararamdaman kong takot sa kanya. Dahil siya na mismong unang nagsasalita para makapag-usap kaming dalawa. Kaya nararamdaman ko na gusto rin talaga niya na magkaroon pa kami ng ugnayang dalawa. Nang makalabas na kami sa building ay sumakay na kami sa kotse na nakaabang sa may entrance. Habang nasa daan kami ay naglalambing si Tin sa lola niya. Hanggang sa nakatulog na naman to. Kapag talaga nasa daan kami at nasa biyahe ay napapansin ko na mabilis talaga siyang makatulog. Ganito talaga palagi ang batang ito. Tulog na naman siya, sabi sa akin ng biyanan ko. Baka po nahihirapan kayo sa kanya, ako na lang po ang Ako na, magaan lang naman siya, nakangiting sabi niya sa akin. Okay po, sabi ko sa kanya. Natakot ba kita? Bigla niyang tanong sa akin. Medyo po, sagot ko sa kanya. Sorry kung natakot ka sa akin. Gusto ko lang namang malaman kung ano ba ang ugali mo. Kahit pa hindi pa katalubos na kilala ay sa tingin ko naman ay mabait at mabuti kang babae. Pasensya ka na rin sa sinabi ko sa'yo. Ang totoo ay wala naman talaga akong pakialam kung inaanak ka ng anak ko as long as hindi ko kayo magkadugo na dalawa. Okay lang po yun. Naintindihan ko po. Alam ko naman po na nag-aalala ka lang po sa kanya, sabi ko sa biyanan ko. Tama ka, sobrang nag-aalala nga ako sa kanya. Kasi marami na ring babaeng nagpakita ng interes sa anak ko. Kaya lang lahat sila ay mukhang pera. Gwapong anak ko pero ayaw ko naman na lokohin siya ng kung sino lang na babae dyan. Kaya nagtataka ako sa'yo dahil wala ka malang interes sa mga mamahaling gamit, sabi niya sa akin. Lumaki po ako na sagana sa buhay dahil maayos pa po ang company ng daddy noon. Pero sadyang hindi lang po ako mahilig sa kung ano-anong mga gamit o bagay. Mas mahalaga po sa akin na may lotion ako dahil yun lang talagang masasabi ko na kailangan ko para sa sarili ko. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Sana'y tularan ka ng ibang mga babae. Sana marami pang katulad mo. Pinaghirapan ng anak ko ang lahat ng meron siya ngayon. Kaya naman, hindi ako makakapayag na mapunta lang ito sa iba, sabi niya sa akin. I understand po, nakangiti na sabi ko sa kanya. Ngayon ko naintindihan kung bakit ikaw ang pinili ng anak ko. Nakangiti sabi niya sa akin. Thank you po, sabi ko sa kanya. Huwag kang mahihiya sa akin ha. Simula ngayon ay turing mo na ako na tunay mong mommy. Dahil anak na kita, sabi niya sa akin at tinawakan niyang kamay ko. Susubukan ko po, mommy. Aasahan ko yan, sabi niya sa akin. Opo, mommy, nakangiti na sabi ko sa kanya. Naging tahimik na ulit kami hanggang sa nakarating na kami sa bahay nila. Sobrang laki ng bahay nila at sobrang ganda. Halatang mayaman talagang nakatera dito. Habang naglalakad kami papunta sa may main door ay may edad na lumabas sa may pintuan at sinalubong niya si mommy. Kasama ko na siya, sabi niya sa lalaki. Siya na bang asawa ng anak mo? Seryoso at nakakunot ang noon na tanong ng matandang lalaki. Kung nakakatakot ng aura ng mother-in-law ko, ay mas matindi ang daddy ng asawa ko. Siya ang old version ni Colton dahil magkamuka silang dalawa.